Merong mga balita na karating sa amin na katropa nyo na po yung nanalo. Hi, Mel. Or should I say Melionario? Just wanted to wish you a happy 60th birthday. Naku, senior citizen ka na, ha? Dapat magpapayat ka na to be as sexy as Shay. We love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo, babago muli para maging milyonaryo. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement nitong January 25, 2024, sinabi ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na may kakayahang i-edit o manipulahin ng taong may root access sa computer system ang taya para iayon sa winning numbers. Kasunod ito ng pagsisiyasat ni Senator Raffy Tulfo kung hanggang saan ang kakayahan ng isang taong may access para manipulahin o baguhin ang taya. Dito ay isa-isa nang nabunyag ang katotohanan at kung sino-sino nga ba ang mga malalaking taong nasa likod nito. Halina't sabay-sabay nating panuorin at alamin ang video ito. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Sa Senate hearing ng Committee on Games and Amusement kahapon, pinakalkal ni Senator Raffy Tulfo ang records ng BIR para sa mga sinasabing nanalo sa mga lotto game mula August hanggang November 2023. Ito ay kasama sa sampling para madetermina ang bilang ng mga taong sinasabing nanalo at nagbayad ng buwis. At para ibangga naman ito sa records ng PCSO ng total winning amount sa lahat ng games nila at mga taong nanalo. Kaya ipinasusumiti ni Senator Raffy Tulfo ang mga nasabing record sa susunod na hearing. Ito umano ang isa sa mga paraan upang masiguro ang integridad ng Lotto Games. Ito naman ay ikinatuwa ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council o CICC. Ipinatigil din ni Senator Raffy Tulfo ang pagdagdag ng daan-daang milyon sa jackpot prize ng mga lotto game na nagmumula sa prize fund reserve upang ito ay lumobo na ayon sa PCSO ay makakapag-inganyo raw sa mga mananaya. Pero sinabi ni Senator Raffy Tulfo na sa halip na ilagdag itong mga surplus na galing sa prize fund reserve ay dapat itulong na lang umano ito sa mga charity project ng PCSO na pakikinabangan ng libu-libong tao kaysa mapunta ito sa ilang winners lamang. Ayon sa kanya, dapat ang jackpot prize ay progressive. Ibig sabihin, ang laki ng jackpot prize ay resulta ng maraming tumataya. Samantala sa pangalawang pagdinig sa Senado, dito ay isa-isa nang natutukoy kung sino-sino nga ba ang malalaking tao sa likod ng questionable at kontrobersyal na isyong ito. Sigaw ngayon ng marami, ano pa ba ang natitira sa bayan na kanilang pagnanakawan? Wala na silang patawad, ang loto ay hindi na nila pinapalagpas. Ang malaking kontrobersyal na ito sa loto ay nagdulot ng matinding galit at sama ng loob sa lahat ng mga mananaya. Sa Senate hearing inilahad ni Senator Raffy Tulfo ang mga nilabag na guidelines ng PCSO, Lotto Chairman at nag-uugat sa mga pandaraya sa panalong tiket. Kung ating matatandaan, may 5 tiket na sabay na nanalo noon na ikinagulat ng mga mananaya at sinundan na naman itong muli. Sukdulan na ang kasamaang ito ng pamahalaan sa sambayanan. Mga walang sawang korupsyon, pagtaas ng bilihin, pagbagsak ng ating ekonomiya at iba't ibang anomalya sa pamumuno ng administrasyong ito. Ang lahat ng ito ay damang-dama na ng bawat Pilipino at hindi magtatagal. Magsama-samang lalabas muli sa kalye ang taong bayan upang wakasan ang mga kasamaang ito, dulot ng mga sakim sa ating pamahalaan. Gising bayan! So, yung may root access na tao, papalitan niya ngayon yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 at gagawin niyang 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay? And then, yung serial number stays and all. Pagkatapos niyan, ng magmanipula, magkakaroon na siya ngayon ng ticket na 7, 8, 9, 10, 11, 12 from a machine na nakatago somewhere. Well, of course, you're gonna say no. I'm not asking you, ma'am. Sorry, I'm not asking you. I'm asking the yung IT na merong alam sa root access, and then of course the DICT. Please don't answer if I'm not addressing to you. Please don't answer, please. At wag po kayong iling-iling, please. Just stay calm and composed, okay? Ma'am,
Cireles. Yes po, Mr. Chair, good morning po. That cannot be done po, na we will be inserting or changing the bets that is to a winning number doon po. Kasi po, we have established procedure that is ISO certified, and after when we draw the balls po, the winning numbers, and then that will be inputted into our system. And that's the time po na ma-generate kung meron pong winner or wala. So, and then that will be validated again to another system that should match the result of the production system, which is the current lottery system online. And then we have the backup system where we will produce the result of the draw that will match the production and the backup. I understand. I see where you're coming from. But what I'm saying is, yun ay kayang palitan kung sino man yung taong may root access. Sino-sino po yung mga taong may root access sa inyo? Who are they? Give me the names. The root, the Di ba dapat dalawa yan? Merong isang tao tapos merong isa na nakatago dapat sa safe. Yes po. Okay. That Now, is, give me the names of the person na merong root access because I need to check his credibility. po, that is the GM po. And GM. sorry. So, si GM ang may root access? Apo, our GM po, he has the super user account po and the administrator account. And I think, Sir Arnel, you have or another. Yes, admin. And Sir AJM Casas, which is, So marami merong hawak sa root access? we have two po. Two. So, si GM, sino yung pangalawa? Si Sir Arnel po, because he's the Assistant General for the gaming Arnel sector. Casas. Okay. So, si Arnel Casas is, Mr. Casas is the AGM. Okay. So, dalawa. Di ba dapat meron pa isa nasa sa vault yan dapat? O wala na, dalawa lang. Dalawa. Now, my question to you, DICT, is it possible na yung mga taong may root access can edit, yung sinasabi nga niya, once na lumabas yung mga games, agad-agad automatic, magsasabing may winner o wala. Mr. Chair, sorry, but we shall verify such information with our principals and technical experts. Accordingly, we shall integrate the same in our position paper, Mr. Chair. Okay. So that will be on our next hearing, gusto ko po magpalabas kayo ng inyong opinion. Ito po ay sabi ng mga nakausap pong tao. So ang sinasabi ngayon ng nakakaintindi sa root access, it is not being done. It's different na it's not being done and it is impossible. Hindi nyo ginagawa. I'm not saying na ginagawa nyo. So hindi nyo ginagawa pero pwedeng gawin kung gugustuhin. Is that a correct statement from me? Kung gugustuhin, kaya. Pero hindi nyo ginagawa. With the safeguards po, that is not possible. With the safeguards. And what are those safeguards? That is po, we immediately, like what I have said po kanina, we have the production system, the one yung pong ginagamit natin and the backup. So we immediately match the result of that so that we will establish that there's no insertion or So, whatever. kaya nga, who is that person who's doing the matching? Sabi mo. The matching po, the data security. Data security. Opo, And who is that person? It's a team po. Team. And who's the team Headed by leader? po with Ralavin. Data security. Opo, Data Mind Security you, Division. let me tell you a brief story. There's the biggest scandal in the US na kung saan yung data security nila nagmanipula ng lotto game at nakulong. But he So, is you said not, data security. Opo. Hindi ko pinagbibintangan itong taon to. Pero, nabasa mo yon yung scandal sa US, lotto scandal sa US? Si, is that Lipton? Tipton. Siya yung data security chief. Pumasok siya sa computer system. This is an online game. Minanipula niya. Okay. Sinasabi ko lang yun. Di na pangdagdag information. So, the data security, Yes. There are And? representatives also from the Internal Audit Service Department. which is part of PCSO.
Yes po. Okay. And then, Walang tagalabas. meron po, the COA Commission on Audit po, Mr. Chair. Kasama nanonood? Yes po. They are part of... No, pag yung nanalo na yung numero and then sinisiguro na yung numerong nanalo ay tinitingnan, gumagawa ng matching whether on that particular game somebody won or did not win. Nandun yung COA? Yes, part of the audit po, sir. Hindi, kasi binanggit mo yung COA. Okay ako sa... gusto ko dapat nandun yung COA kasi kung kayo sa PCSO, may pagdududa pa rin sa taong bayan. So, dapat may independent. So, meron taga-COA. And who is that from COA? Nandun ba talaga mismo yung COA physically present? Yes po, Mr. Chair. They are always there po. They are. So, bisa pa maraming taga-COA. Yes po. They are also a group or a team po. They are there as a team? Yes po. There are representatives po for every draw to audit the Same draw representative process po. all the time? They're on a shifting or rotation schedule. Mga ilan? How many sa co? Maybe 12 to 15 po. So, 12. Alam mo kung ba't ko tinatanong ito lahat? Para masatisfy. Itong lahat ng katanungan ko, galing to, hindi to gawa-gawa ko lang. Yes, from Mr. Ito'y galing sa mga nakakausap ko na nagdududa. Kaya dapat masagot ito ng tama dahil kapag hindi nyo nasagot ng tama, yung pagdududa hindi mawawala. So we're here to make sure na maalis yung pagdududa sa isip ng mga tao. Yes, from Mr. Chair. Okay. So, ngayon, meron taga-COA. Sure ka. And I need a record and a CCTV. Dapat yan hindi pwedeng sa kwarto kayo-kayo lang. Dapat may CCTV recorded and all yung ginagawa. Napapalo ba yan? Yes po, Mr. Chair. How is it being done? Opo, it is written in our ISO certified process po that this procedure should be done and participated by Well, those it should be done. representatives. Madali yan sabihin, should be done. But is it being done? Yes po, Mr. And Chair. you have proof na it is being done properly, which is paano? Sa isang room? Yes po, in a room po where the machine or the equipment is there. Okay. And then it is recorded po. And then there's a CCTV din po on that room. Okay. Na para sinasabi na may nanalo or walang nanalo. Yes po. And they attach their signatures on that report. Okay. Pero just the same, kayo ang nakakaalam nga noon na may nanalo, wala. Pero kami sa public, we don't know yet. Until na kayo mag-release ng inyong statements sa PCSO. Now, halimbawa na lang, ito yung wild imaginations from the bettors. Nagsabwatan lahat. Halimbawa na lang. So, yung may root access, kaya pa rin manipulahin yon. Nag-usap-usap lahat, mga chief, mga bossing, mga friendship, tahimik na kayo dyan. Papalitan natin itong through the root access, may root access, palitan natin, palabasin natin na may nanalo. Hindi nyo ginawa yon. Wala akong binibintang. Possible or not? Possible po. Thank you. I rest my case. Mr. Yes, Chair, Mr. Robles. if I may, I understand po yung sinasabi niyo, yung meron ng nanalo, tapos hahabulin nila ng panalo. Ganun po ba ang from a system? I would just like to inform the committee that we had the say, ako po, when I came, yun din po ang una kong tinignan. But ang practice po is at 8:30, cut off na po. All bets are separated in a flash drive. Standalone po yun, it's not online. So, hiwalay na po yun. So, for that alone, hindi na po pwedeng ma-insert yun. May standalone po na computer. In fact, pag nanonood po ang mga tao sa amin, almost real time po ang pagpasok ng bola dun sa standalone na yun. So, I don't think it's possible kasi hindi na ho online yun Nasa drive na yun Kaya kami po sa group namin, nauuna po kaming malaman because
almost simultaneous po. Paglabas ng number, pindot siya. Almost simultaneous po. So, wag ko kayo mag-alala. There's no way mape-penetrate nila dahil nakihiwalay na po yung lahat ng bets na pumasok. Hindi na po pwedeng dagdagan yun. At our cut-off, kaya po 8:30 kami, cut-off na po yun. At 9 o'clock, draw na po. But there's a 30-minute yan na hindi na po pwedeng pasukan ng bets. Kahit po gustuhin, even online, hindi na po nila may papasok. Dahil, ano po, Mr. Robles, dahil, Kasi po, kaya stand-alone na po yan, kumbaga naka-separate na po. and that's ito. computer. Yung flash drive po, Flash drive. doon na po lahat ng Let me bet. remind you, Mr. Robles, I'm not an IT expert. Okay, hindi ako nagmamagalingan. Pero lahat ng computer kayang i-corrupt. Well, In fact, the best computer, the most secured computer, even sa Pentagon na computer, supposed to be the most safest and guarded computer on this planet, ay na-corrupt o na-penetrate ng isang hacker. So don't tell me, yung computer ninyo na sinasabi mo drive, hindi kayo ma-corrupt yan. I'm just saying, Your Honor, that that's the process that we have. Kaya, para I understand, Mr. mahirap po. Robles. Yes. I'm not saying na nandaraya kayo. Pero it's possible, tulad nga sinabi anong pangalan niyo po, Madam? Ma'am May. So, lahat ng computer, as long as it's a computer, kaya makurap yan, kaya ma-hack.